Kumusta na si Kiefer Ravena? Ongoing pa ba ang karera niya sa B-League o babalik pa ba siya sa PBA? Yan ang mga tanong ng iilan sa atin. Ang sagot, oo naman, babalik po si Kiefer once na matapos ang kontrata niya doon. Pero may twist nga lang pagbabalik niya na siguradong hindi magugustuhan ng NLEX. Benny Boatwright dapat na magpakita sa publiko dahil kapag hindi pa siya lumabas, hindi na itutuloy yung naturalization niya at hindi na siya kailanman makakabalik sa PBA lalo na sa SMB. Bakit ba kasi hindi pa siya nagpapakita? Tara, pag-usapan agad natin. Ang kontrata ni Kiefer Ravena ay ongoing pa naman. Kesyo, kahit si Kiefer ay hindi na sigurado kung i-renew pa ba siya. Sa pagkakaalam ko kasi, naghahanap na si Kiefer ng mga panibagong opportunity. Sa palagay ko din, ayaw pa niyang umuwi. Pero dahil nag-fallback na nga kaya no choice si Kiefer. Matatandaan na bago siya lumabas ng bansa, nangako siya sa PBA na after 1 year, babalik siya agad. Pero hanggang ngayon wala pa. As long as yung rights niya hawak pa rin NLEX, kaya open pa rin ang pagbabalik niya kahit di na siya naka-under sa uniform players contract. Ngayon, kung babalik na si Kiefer, good news yan. Pero bad news naman sa NLEX. Ayon kasi sa mga trade rumors page na kinukuha daw ni Chot Reyes ang serbisyo ni Kiefer. Nung nagkaroon ng malalang injury si Castro, tila nagpapanik na rin ang TNT sa kanilang roster. Parang iniisip kasi ni Coach Chot na si Castro lang ang kanilang legit point guard sa ngayon. Kaya nga gusto rin nilang kunin si Cedric Barefield. Tapos yun si Kiefer Ravena na naman. Tanging time frame na lang din ang hinihintay ng TNT. Kasi kung si Kiefer ang gusto nila, edi maghihintay pa sila na matapos ang live contract niya. Tapos hindi pa yun sigurado, baka may extension. Si Cedric Barefield naman pinag-aagawan. Kahit nga Hinebra na ikipag-gamble dito, dapat ang TNT wag muna sila magpanik. Ba't di muna sila mag-focus kung paano nila ma-fill in yung gap na nawala ni Castro. May mga guard sila na legit, pero hindi ginagamit na maayos gaya ni Brian Heruela. Nakikita ko rin kay Coach Chot na hindi pa siya masyadong convinced kay ng bata. Kung si Kiefer naman nakukunin nila, madali makapa-adjust si Manong Kiefer kasi pamilyar na siya kay Coach Chot sa loob ng mahabang panahon nung nasa Gilas pa to. Tungkol naman sa trade, sa palagay ko mas mauna itong kay Barefield after nitong conference. Kung papipiliin ako si Kiefer o si Barefield, mas pipiliin ko si Barefield. Mas mahaba pang panahon niya, young legs na versatile. Tapos athletic siya, yung mas malapit kay Mikey Williams. Si Kiefer naman, mas magaling siya sa playmaking. Kumbaga ito yung expertise niya. Kaya siya kinuha sa Gilas noon. Kaso, iba lang yung style ng pagtitimon niya kumpara kay Scotty. Kaya nasabi ng mga tao na panay dribble siya kaysa pasa at score. Yun kasi ang paraan ng pagtitimon niya. Dribble 1,000 times, tapos kabig sa kabila, dribble ulit na 100. Anyway, bagay kaya si Kiefer sa TNT? Benny Boatwright, sinasabing tinakasan raw ang obligasyon niya para sa Gilas. Sa katunayan, wala pa naman siyang obligasyon kasi hindi pa naman siya fully booked sa Gilas. Pinaprocess pa nga eh. Pero itong dapat tanda ni Boatwright, kapag di pa siya lumabas, baka may penalty siya matatanggap. Dahil nga siguro nagkaroon ng usapan tungkol sa naturalization niya tapos di na nagpapakita. Bueno, kapag di na siya magpakita, maghahanap na naman ng SMB na iba at hindi na muling makakapaglaro si Boatwright sa PBA. Ang huling balita sa kanya, injured daw, pero ang sinabi ng manager ng SMB nalaman nila sa isang doktor ni Boatwright na gumaling na raw to. Pero nung tinawagan na siya para palaruin, hindi na sumasagot. Hanggang ngayon napipilitan pa rin ng SMB na manguha ng kung sino-sino na lang na import dahil sa kanya. Panayhanap na, ang laki na naggastos ng SMB. Pero yun nga, ang masaklap kahit sa eliminations, hindi nakapasok. Kasalanan niyan lahat ni Boatwright. Sayang siya, shooter pa naman. Wala naman siyang pananagutan sa SMB pero may dapat siyang harapin na proseso. Tapos minamadali na po yan ngayon, lalo pat si JB aging na talaga. Tapos bugbog pa sa Gilas. Kita mo talaga na nag-iiba ng galawan niya kahit sa international level. Hindi na siya gaanong explosive. So dapat magkaroon agad tayo ng replacement para anytime na kung ano man ang mangyari, meron ng reserba agad. Sana lang maging pamilyar agad si Boatwright sa consistent.